Older person. Hindi, Older person. ano yung O? Sa OPA po ako. Older persons, pero ano yung Anong O? position mo sa COPAP? Ako po ang VP Internal. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon po mga ka-seniors. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 episode ng season 2024 ng ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Ngayong hapon ay ang pag-uusapan natin ay isang mahalagang bagay tungkol sa papel ng mga lolo at lola. At ito yung tungkol sa mga relasyon sa loob ng pamilya. Maraming bagay ang pwede natin pag-usapan dito. Sa katunayan ay may mga naimbitahan sana tayong mga kapanayam, subalit sa kasamaang palad ay nag-back out po sila dahil sa may mga emergency pangangailangan na dapat harapin. Pero mapalad pa rin tayo dahil narito ang isa pang senior na ating makakapanayam, si Sister Dolores Amar. Mamaya magpapakilala siya. Si Ate Dolly ay isang opisyal ng COPAP. Of course, ang katandem natin ngayong hapon ay si Ate Oni de la Cruz Garcia. Siya po ay isa rin sa mga Board of Trustees ng Seniors for Seniors Association Incorporated. So bago tayo pumalaot, muli magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakikinig nood, sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At ngayon binibigyan ko ng pagkakataong magpakilala ang katandem ko ngayong hapon, si Ate Oni. Magandang hapon. Magandang hapon, Kapuroy. Magandang hapon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating Senior Citizens Tips, Time for Information and Public Service. Maraming nagbabagong role ang mga seniors kasi syempre, 'di ba, nasasanay tayo na dati tayo ay taga-alaga ng mga anak, taga-hanap buhay, lahat ng pag-asikaso sa bahay. Tapos kapag nagkakaedad na, nagbabago yung role eh. Nagiging lola at lolo na tayo. Kaya sabi nga ni Kapuroy, marami tayong inimbitahan sana na mag-guest ngayon pero kulang ang kanilang time. Nagkaroon ng mga emergency. Kaya ako, ang hihilingin ko sana, tayong mga nandyan sa ating live, baka pwede kayong mag-comment, mag-share ng inyong mga experiences din, no? Mahalaga ang ating partisipasyon para maging maging participatory ang ating SC tips ng mga nandyan sa mga malalayong bahagi. Sige, magandang hapon po ulit at welcome sa another episode ng ating SC tips. Okay. Si Ate Dolly. Ate Dolly, pwede po bang magpakilala naman kayo? Opo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Dolores Amar ng Quiapo. Na ngayon po, ako po ang presidente ng Barangay Senior Association dito sa Arlegue. At ngayon, ang katayuan ko po sa COPAP, ako po ang Vice External. Yan po ang aking mga katungkulan sa ngayon. So kayo pala ay taga-Arlegue. Opo. Ayan. Ate Dolly, di ba dyan masarap yung mga
Yung mga, ano ba yun? Yung sign check, yung mga binibentang, ano ba yun? Yung mga squid ball, yung mga ganyan, ma'am. Marami dito sa paligid. Oo, oo. Nagtitinda ka rin, Ate Dolly? Hindi po, vulcanizing po ang aking negosyo. Nako. Yan. Ba? Magandang pag-usapan din po ang iyong trabaho mamaya, no? So, gaya ng nabanggit ni Ate Oni, ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga relasyon sa loob ng pamilya. So, Nagbabago. bilang nanay at lola, Ate Dolly, ano ba ang inyong bukod sa meron kayong negosyong vulcanizing, ano ba inyong pinagkakabalahan? Pagka ganitong wala ako sa Copa, dito lang ako sa bahay, kagaya nga po ng topic natin, nag-aalaga din po ako ng dalawang apo ko na kasama dito sa bahay. Yun po ang anak ng aking pangatlong anak na babae na ngayon ay chairwoman ng Barangay 387. Wow! Oh, wow. Barangay Opo. chairman pala ang inyong anak. Yes po. Ayan. Kumusta naman ho ang feeling ng pagiging pagiging nanay ng isang barangay chairman? Kumusta naman ang inyong papel diyan? Medyo mahirap na mahirap na masaya na maraming intriga. Kasi hindi natin mapiplease ang lahat ng mga constituent mo eh. Kahit na may ginagawa kang kabutihan, mayroon pa rin sumisilip ng kahit anong butas para mapintasan ang aking anak. Siyempre bilang magulang, nasasaktan din ako. Kaya lang po, hindi ako pwedeng makialam sa posisyon niya. Nandito lang ako sa tabi niya para mag-advise sa kanya kung anong dapat gawin pag nakikita kong medyo nahihirapan na siya. Sige. Iyo. Ate Dali, magtatanong ako. Mga ilang taon na Opo. po yung ano mo? Mga ilang taon na yung sabi mong dalawang apong inaalagaan mo? Yung pong isa ay 12 years old po at yung isa ay magte-10 na po. So anong ibig sabihin pag sinasabi mong inaalagaan? Paano yung ano yung mga role mo doon? Kagaya po na andito ako sa bahay, ngayon wala silang pasok, binabantayan ko sila at sa time ng pagkain nila, inihahanda ko ang pagkain nila. Kasi nga, minsan yung ina niya nagpupunta doon sa kanyang dating trabaho na kay Congressman Joel Chua. So kami maghapon ang magkakasamang maglolola dito sa bahay. Hinahanda ko yung pagkain nila, tinitingnan ko sila kung anong mga ginagawa. Awa naman ng Diyos, hindi na sila masyadong alagain kasi malalaki na sila. Ang pagbabantay lang kung tama ba ang mga ginagawa nila o hindi. Yun po ang aking Okay. ginagawa. Medyo malaki-laki na, hindi na nga Opo. masyadong alagain. Yes Pero, po. opo. Kailan pa po nyo inaalagaan yung mga apo nyo? Since birth po nila, nagkakasama na kami dito sa bahay. Opo, kaya Talaga. medyo matagal na rin po. Kasama talaga nila kayo sa bahay nyo, Opo. yung mga ano nyo, yung anak mo. So, Opo. hindi mo masyadong naramdaman yung pagbabago na dati hindi ka nag-aalaga ng apo, tapos ngayon nag-aalaga na. Ayan. So, ano kaya Ate Dali ang tawag dito? Wala bang daycare ang barangay? Sa ngayon po kasi, wala pa pong daycare ang barangay kasi newly renovated po kasi ang barangay hall. Kaya po inalis muna, hindi pa fully developed dahil wala pa pong mga tiles at saka pintuan. Pero patapos na po siya. Pero Baka next year. merong ganong serbisyo pala sa barangay, may daycare. Opo. Ilang taon Meron ang po. daycare? Pang Opo. ilang taon yung mga nade-daycare dyan? Meron pong 4, minsan may pumapasok din pong 3 hanggang 5. Yan Para po. Yung pong ibang anak ni Chairwoman, yung dalawa, dito po nag-daycare eh. Kaya lang ngayong taon na ito, ni-renovate ang barangay. Okay. So, ibig sabihin, yung mga maliliit, gaano katagal yung daycare? Ano siya? Parang maghapon ba yon? Ganon? Hindi po, half day lang po sila.
Meron sa morning session, meron po sa afternoon session. So parang tinuturuan na doon. Hindi yan parang nilalagak yung mga bata. Hindi naman Ay, gano'n. hindi po. Talaga pong as in tinuturuan. Parang Okay. schooling na po talaga. Oo, oo. Kasi yung iba, merong mga daycare kasi na yung mga bata nilalagak. Katulad sa amin, halimbawa, nung nagtatrabaho ako, merong ganon. Merong daycare na pwedeng dalhin kung walang yaya. Pwede mong iwanan muna dun sandali yung bata pag nagwo-work ka. So hindi siya hindi siya learning na daycare. Oo. Hindi po. Talagang schooling po ang ano ng barangay noon. By Okay. next year po siguro balik na. Ate Dolly, Po. bukod sa anak niyong barangay chairwoman, ilan pa ang anak ninyo? Meron pa po akong 5 anak. 6 po silang lahat. Saan sila nakatira? May kanya-kanya na pong bahay sila yun. Ito na lang pong aking chairwoman ang nasa akin. At saka meron pa po pala akong isang dalagang anak. Yung pang-apat kong anak na babae. Call center po siya. Sige. Sila ba may mga pamilya na rin? May mga anak na rin sila? Opo, yung iba ko pong mga anak. Nasa Baseco, nasa Poresa. Yung isa po ang pinakamalayo nasa Bulacan. Yun. Paano nyo naman po sila nasubaybayan? Kayo ho ba ay nakakasubaybay pa rin sa inyong mga apo? Anong nagagawa nyo para sa kanila habang sila ay Hindi nakatira sa ibang po lugar? palagi, pero po ang lagi ko pong naaalagaan din is yung nasa pang-5 kong anak kasi nagwo-work silang mag-asawa. Pagka po may pasok sila, dinadaan dito yung bata pag walang mag-aalaga. Kaya Yun. nagiging So, 3 po ang binabantayan ko. hindi nagiging daycare din pala ang bahay ninyo. Opo. Yan ba naman halimbawa ganyan, 6 ang anak ninyo, tapos yung 2 lang natutulungan nyo, wala bang mga inggitan at tampuhan dyan? Sa tingin ko naman po wala kasi para sa kanila, basta hininga naman nila ako ng tulong, naka-ready naman po ako. Ganun ang ginagawa ko at saka lahat sila. Kapag may kailangan, sabi ko nga sa kanila, magsabi lang kayo. Andito pa rin ako. Wow! Super mom talaga. Opo. Okay. Ate Dali, kumusta ka naman? Ilang taong ka na pala? Ako po, 69 na po ako nung May 17. Wow! 69, ha? Yes po. So, ikaw ang chair ng grupo diyan sa barangay ng older persons. Tama po? Opo. Sa Arlegui. Ayan, sa Arlegui, opo. Sige. Sige, Kapuroy. Ilan naman ang miyembro nyo dyan sa samahan ninyo? As a member po ng Barangay Senior, meron po kaming 300 po na member sa ngayon at medyo nadadagdagan pa po. Kayo naman ay how open naman kayo nagkakaroon ng pag-uusap, pagpupulong, talakayan o mga chismisan, ganun? Every first Sunday of the month po, may meeting kami. Nagkakaharap-harap po kami. Ano naman ang inyong mga pinag-uusapan? Ang mga pinag-uusapan po namin, mga tungkol sa mga dapat nilang malaman, tungkol sa mga benepisyo, karapatan, at kung paano namin mapapaganda ang aming samahan. Kasi po, i-start ko lang po ng 2024 December. Ang dati po kasing may hawak, hindi siya ganong active. Wala po kaming programang nagaganap. Pero po nung ako ang naging elected officer as president nila, inobliga ko po sila na magkaroon kami ng monthly meeting kahit na once a day in every month. Yun. Ano naman po ang pinag-uusapan ninyo? Napapag-usapan ba naman ninyo ang mga issue tungkol sa mga relasyon sa pamilya? Wala pong gaano kaming napapag-usapan si relasyon ng bawat pamilya namin. Ang inaano ko po sa kanila, pinipilit ko po na magkaroon kami ng livelihood nila, kung paano tayo magkakatulong-tulungan na kapwa mga senior, magkaroon tayo ng
paggabay sa bawat isa. Hindi lamang dahil lang sa ayuda tayo magkikita-kita, hindi. Kundi gusto ko magkaroon kami ng komunikasyon. Sabi ko nga sa kanila, tayo ay magkakapit-bahay lamang sa paligid ng Arlege. Kung alam man po ang problema, andito lang ako. Awa naman po ng Diyos, nagkakatulong-tulong kami minsan sa financial, kahit maliit lang po ang nagiging pondo namin, kahit paano nakakatulong kami sa mga kapwa senior namin. So naniningil kayo ng ng mga membership, ganon. May Opo, membership. May butaw kayo. meron din po, monthly butaw. Magkano Wow. naman? Ang membership po ng bagong kasali ay may 100 pesos. Tapos po ang aming monthly butaw, 50 pesos po. Oh, buti pa kayo meron palang monthly butaw. Opo. Ayun ang pinanggagalingan ng inyong mga pantulong. Yes, opo. Yun ang nagiging source ng aming pagpapahiram sa ilang senior na nangangailangan. Pinapahiram. Opo, pinapahiram po namin sa Mm. kanila para kahit papano makatulong naman kami dahil kung minsan wala daw silang pambili ng maintenance nila o kaya yung kagipitan na walang pambili ng bigas, kahit papano po may natutulungan kami in case of emergency nila, pangangailangan. Mhm. Yan pong 50 piso, paano po ninyo nasusustento yan? Meron kayo mahigit 300 members, paano kung magkasabay-sabay ang nangangailangan? Ay, sa awa naman po ng Diyos, hindi naman po nagkakasabay-sabay. Pero ang ano po namin, in case na magkasabay-sabay, dahil ngayon po, yung pong perang membership, nasa akin pa po. Ang usapan po namin, na mini-meeting ko sa kanila, in case na maubos yung nasa treasurer namin pera at nangangailangan po ang ating co-senior, yun pong babawasan namin dun sa membership. Yun po ang ginagawa namin. Pero sa kasalukuyan po, hindi naman po nauubos yung pera sa aking treasurer. So Ate Okay. Dolor, sabi mo mga 300 kayong senior. So Opo. kung times 50 yon, ay di magkano yun a month? So malaki magkano? din, oo. So 300 tapos 50, 15. So meron kayong 1,500 ba yon, Kapuroy? Ay hindi. Opo, amount. Oo. Anyways, so ibig sabihin kayo nagtutulungan. Ano naman po ang sabi natin kasi yung role sa pamilya, no? Nagbabagong role ng mga nakatatanda sa pamilya. Ate Dolly, sa tingin mo, ano ang nagiging papel ng maraming elderly dyan sa komunidad, sa kanilang mga pamilya? Katulad mo, nagsimula tayo sa ikaw mismo bilang ikaw Vice President ka ng COPAP, ng malaking koalisyon ng mga nakatatanda. Tapos, meron ka ring role sa bahay bilang nanay pa rin, no? Tsaka extension ng pagiging nanay. Kasi lola ka, nag-aalaga ka naman ng mga apo, nagsusupervise ng mga apo. Sa tingin mo, ay yung mga iba mong kasama, mga 300 sila, ano ang karaniwang ginagawa ng mga senior? Mas marami po dito sa Quiapo, vendor. Meron Kahit na senior pa sila. store. Opo. Yung iba, nasa bahay lang, ganyan. Naku, Pero bawal karaniwan sabihin po sa bahay lang. Bawal Opo. sabihin sa bahay lang kasi maraming ginagawa sa bahay, Ate Dali, di ba? Ay Oo. kasi, kumbaga, sabihin na rin po natin na medyo may Walang kahirapan. kita siguro. Oo, walang kita. Nag-i-stay sila sa bahay. Kamukha ko rin, nag-aalaga ng apo, nagsusupervise din dahil dito, mas marami din po ang kasama pa rin nila ang kanilang mga anak sa bahay. So yun nga, kaya nga sinasabi ko hindi pwede sabihin sa bahay lang kasi ang dami-daming ginagawa sa bahay, wala lang bayad, di ba? O di ba? Yun ang kailangan pahalagahan yung ginagawa sa bahay kahit na walang bayad kasi hindi makakatrabaho yung anak mo o hindi magiging effective barangay captain siya kung hindi nagagampanan yung role mo, di ba?
Yun siguro yung isang mahalagang maintindihan ng marami nating nanonood na hindi porke nasa bahay ang mga lola at saka wala na silang silbi, di ba? Kasi yung ginagampanan sa bahay, malaki ang kontribusyon sa mga nagtatrabaho. Ah, Parang kumbaga, halimbawa ay sweldohan mo ang iyong sarili, magkano dapat ang sweldo mo bawat oras. Dapat oo, ganun ang pagpapahalaga sa nagiging papel at gampanin ng mga housewife, yung mga homemaker, kasama na rin yung mga caregiver, family lola. member na nagke-caregiver na tumutulong sa bahay. Kasi Oo, hindi po totoong libre yun eh. oo. May value yung oras ninyo ng bawat isa. Mm. Imaginein mo kung ipunin natin ang magkano ang lagyan Kontribusyon ng natin ng lola. presyong halimbawa 300 ang bawat isang oras ng mga may bahay na nagtatrabaho sa bahay, abay malaking pera rin 'yun. Kung hindi ka pa nag-iisa, marami pa kayong sa bahay lang tumutulong, eh malaking 'yun. Tapos sabi mo, ikaw ay merong vulcanizing. Opo. Eh Matanong ko lang, yung asawa niyo po, siya po ba ang tao dun sa vulcanizing o kumusta naman Ay, yung inyong asawa? hindi po sa ngayon, pero siya po ang nag-start. Kapatid niya Ah, po yung tao ko sa vulcanizing. Sa mhm, ngayon po, nasa Baseco si Mister kasi hmm. po siya ang nagbabantay ng aming water station doon. Oh, Hmm. So, negosyante pala kayong pamilya, ano? May Opo naman. vulcanizing, mayroong water business. O Opo. kaya magandang ano. Oh, sige, Kapuroy. Mga small and medium oo, oo. entrepreneurs pala itong So, si balik Ate. lang tayo dun sa issue 'no. Alam mo, ito ay napapag-usapan lang, pero tayong mga seniors ay marami tayong gampanin sa bahay 'no. At bukod sa hindi binabayarang serbisyo ng pag-aaruga sa mga apo at mga anak, no, lalong-lalo na yung mga may bahay na hindi nagtrabaho. Eh may mga paminsan-minsan tayong mga issue bilang isang pamilya na kung minsan ay nagiging problema, no? So halimbawa meron kang hindi napagbigyan sa iyong mga anak o kaya meron kang gustong hingin sa kanila o kagustuhan na hindi nila sinunod, nangyayari po 'yun. So sa iyo bilang may bahay at bilang isang senior na nangangalaga ng mga apo at mga tao sa bahay, ano-ano nung naobserbahan niyo kalimitan nagiging sanhi o kadahilanan ng mga hidwaan sa loob ng pamilya at sa loob ng bahay? Sa akin po na minsan naranasan ko po yung siyempre magulang din sila. Kapag nakikita ko na medyo para sa akin ay hindi tama yung nangyayari sa apo ko, napapagalitan ko siya. Kaya lang Mhm, siguro dahil sa matinding inis na rin o kaya hindi pagsunod ng apo, kaming dalawa ang nagkakasagutan na mhm, ipinapaliwanag ko sa kanya, hindi tama ang ganong sitwasyon. Kaya mhm, lang sabi nga niya, ako na po ngayon ang nagpapalaki, sabi niya. Oo nga kako, pero hindi mo naranasan ang ginagawa mo ngayon sa anak mo. Pero awa naman po sa Diyos, kahit papano, nakikinig naman siya. mhm, Nakikinig naman siya doon sa sinasabi kong hindi dapat nating basta-basta papagalitan o papaluin ang ating mga anak. Na mhm, siyempre bilang ako ay apo ko siya, nararamdaman ko din ang sakit. Kaya lang hindi mhm, natin maiwasan yun eh. At dumating din po sa punto na minsan pag nag-aaway sila at nakikita ko at nadidinig ko, ako po ang ina na hindi po ako nakikialam sa away ng mag-asawa hanggat hindi humihingi ng tulong sa akin ang aking anak. Kaya mhm, po pagkatapos noon ng pag-aaway nila, saka ko lang siya kinakausap. Doon siya mhm, umiiyak sa akin
at pinapayuhan ko siya kung paano ang tamang dapat gawin sa sitwasyon ng mag-asawa. Kasi Mhm. mag-asawa yan eh. Hindi natin pwedeng agad-agad panghimasukan. Mhm. Kaya yun po ang ginagawa ko, hindi basta-basta ako kahit nadidinig ko o nakikita ko, hindi ko agad-agad sila pinanghihimasukan sa away nilang dalawa. Mhm. Yun Sige, po ang Ate ginagawa. Dolly. Oo, salamat sa sa pagbabahagi mo. Kasi dalawa yung bale sinabi mong no, experience mo. Yung una, doon sa pagsaway sa mga apo, no? Yes po. Siyempre, dahil ikaw yung nagsusupervise, marami ka ding oras sa mga apo mo. Merong iba, actually, isa yan sa mga kadalasan pinagsisimulan, no, ng mga magbiyanan. At saka yung sa bote na lang, sa case mo, anak mo yun, ano? Pero, Opo. oo, yun ang isa sa mga napapansin na kapag ka siyempre iba yung nilakihan natin at Ate Dolly eh. Opo. 69 ka, no? Ako magsi-65. Siyempre iba ang pagpapalaki noon, iba ang sitwasyon noon. Tapos iba rin ang pagpapalaki ng mga anak natin sa kanilang mga anak, no? Katulad nung sabi mo, ayaw mong papaluin. Magkaiba nga kayo ng estilo. Kaya yon, madalas yun ang pinanggagalingan ng mga conflict, no, sa pagpapalaki. Tapos Opo. yun pa, yung isa pa yung sa mga usapin ng mag-asawa dahil nakasama kayo sa inyong mga anak. So yan yung mga tingin ko, sabi mo medyo may kahirapan. Tama ba ang intindi ko? Mahirap para sa inyo. Kung halimbawa, Ate Dali, bibigyan ka ng pagkakataong parang mamili. ah Ngayong edad mo na 69, ano ba, gusto mo ba na talagang laging kasama ang mga anak, gano'n, at mga apo? Kumbaga sa ngayon po kasi, meron kanya-kanya na silang pamilya, pero nagkakaroon po kami ng ika nga family day. Kaya lang po hindi madalas. Mhm. Nagkakasama-sama po kami at nagiging obligasyon ng mga anak ko once na may birthday, kahit apo, kahit anak, kami mag-asawa, nagkakasama-sama kami sa isang lugar. At Mhm. ngayon po bilang chairwoman ng aking anak, pag Mm. may time na nagkakakantsawan po ba through cellphone, o kain naman tayo dyan. Ayun po, nagkakasama-sama kami sa pupunta kami sa isang lugar, magkakainan kami sabay-sabay. Yun po ang nagiging bonding namin. Kaya kahit po papano, hindi ko masyadong namimiss yung mga anak ko dahil meron kaming pagsasama na sa kantsawan po ba na, May ikaw chat naman kayo, mag-libre, ganyan. may group chat, kaya Opo, opo, So nagkakasama. ang family po. kayo ho pala ay digital savvy, meron kayong group chat. Oh, Opo, kaming pamilya po. high-tech na ang pamilya ni Ate Dali, may group chat na. Yeah. So Si, kayo pala ay nagpo-post din kayo. Opo. Yun ayan. po ang mga Ang activity namin sa nagbabagong Facebook. panahon, Ate Dolly, no? Yan ang nagbabagong panahon. Nung unang panahon, Opo, walang group chat. Kailangan talaga magkita-kita at opo. ano. Pero yun nga, Ate Dolly, babalik ako dun sa tanong ko kanina. Kung magbibigyan ka ng pagkakataon na mamili, gusto mo rin mag-solo? Ganon? Mag-solo? Ah, para po sa akin, parang ayoko eh. Ayaw. Kasi siyempre, mahirap din po ang mag-isa. Kaya gusto ko kahit papano, masaya ako na may kasama akong anak kahit papano sa bahay. Hindi ko po ba nararamdaman yung kalungkutan? Dahil Mm. kahit papano may maingay, mayroon ako sasawayin. Yun po, kaya kung ako ay pamimiliin niyo po, mas gusto ko po may kasama ako. Okay. Dahil ayaw mong malungkot. Opo, So, yun ang reason mo. Ayaw mo nang malungkot. opo, Ayaw. ayoko. Okay. So, meron kang sasawayin. Kung halimbawa, ibang senior ang sasawayin mo, gusto mo rin yun. Conforme po sa pagsaway eh. Kasi karaniwan din po, tinitingnan ko ang mga co-senior ko po kasi minsan may mga senior na maramdamin na rin po. Kaya tinitingnan ko po kung paano ko sila kausapin.
Hindi po minsan yun. Maraming senior maramdamin na. Yan po si Kaya Kaporoy, nga po eh. maramdamin yan eh. Medyo maramdamin po, konting ano lang. Nakikita ko nga po sa pag-uusap namin sa meeting, minsan nag-aangilan sila. Sabi ko huwag na natin akong pag-usapan yung ganyan topic. Pumapagitna po ako sa kanila. Aha. So, Mabuti naman. anong Pero tawag? kanina, tinalakay ni kapatid na Oni yung mga pagbabago sa sitwasyon, no? Kasi nung tayo ay bata, inalagaan tayo ng ating mga magulang at mga lola. Tapos ngayon ay tayo yung magulang natin ay nagkinalagaan yung mga anak natin. Tapos ngayon tayo bilang mga lolo at lola nag-aalaga na ng mga apo. Sa tingin mo bukod dun sa mga nabanggit ninyo ni Ate Oni, meron pa bang mga pagbabago na matingkad na dapat nating intindihin at unawain lalong-lalo na kung makikibagay tayo sa pangkasalukuyang lipunan? Kasi po sa ngayon nakakita ko nga, yung ibang ka-senior ko, minsan hindi nakaka-attend ng meeting kasi nawawalan sila ng kalayaan kasi nga hatid sundo sila sa apo. Ang iba, gawaing bahay, wala silang kalayaan. Kaya minsan nga po sinasabi ko sa kanila na pagka naman kakulinggo, sama kayo sa amin. Kaya nga natin tinapat na linggo ang ating meeting. Ang laking pagbabago pag kayo ay medyo nakakalabas sa inyong bahay. Maganda rin po kako yung nagkakaroon tayo ng iba't ibang kakilala, kausap. Kailangan din po natin sa buhay natin yan. Nakakapagpasaya din po yan ng ating kalooban kapag may namimit tayong ibang tao o ibang kasama sa ating barangay na nakikilala natin ng lubusan. Ano ba siya? Ano ang kanyang kahirapan? Yun po ang isinasabi ko sa mga meeting namin. Maganda yun, Ate Dolly, yung sinabi, wala silang kalayaan. Opo. Diba? Yung kaya natin kaya natin tinatalakay ito, yung ating mga pagbabago ng role. Kasi nga, 'di ba? Kumbaga sabi mo, tapos na tayo dun sa role ng pag-aalaga eh. Sa totoo lang, ang mahirap kasi, 'di po ba? Halimbawa ako, sa karanasan ko, hindi na ako kayang makipaghabulan ng habol. Alam mo minsan nag-ano kami dinaanan ako ng anak ko ng Sunday, no? Nag-jogging kami sa UP at saka yung mga apo ko, Lola, mag-badminton, ano? Ay di syempre, naku talagang sabi ko pagkatapos, masakit na yung mga balakang ko, hindi ko na kaya yung apo ko habul-habulin, di ba? So yun yung Opo. sinasabi natin na nagbabago yung panahon, nagbabago din yung role. Kung magiging tagapag-alagang permanente yung mga lola at lolo, di ba sabi mo nga, sa'yo na nanggaling, walang kalayaan. Opo. Sana wala naman tayong problema. Ako wala akong problemang mag-alaga. Pero hindi siguro yung buong linggo, buong buwan, no? Halimbawa, nanay, may imimit kaming friends. Pwede bang iwanan ng mga anak dyan? Kasi 4 and 6, no? Okay lang yon. O kaya yung apo ko sasabihin niya, Lola, pwede mag-sleepover? O, di pwede rin mag-sleepover. Pero hindi matagal, sabi ko, apo, kasi hindi ko kayang mapuyat masyado. Oo, kasi late sila matulog. Yung mga ganun ba? Parang sabi mo nga, yung kalayaan. Kasi hindi ako makaka-attend ng mga meeting ng seniors for seniors kung, di ba, kung laging may alagang apo. Hindi ako makaka-commit, di ba? Opo. Anyway, so yun yung sinasabi nating nagbabagong role kasi ang mag-alaga, maghatid sundo, 'di ba? Sa eskwelahan, medyo mabigat-bigat na ano na 'yon, lalo na kung medyo humihina na ang tuhod, 'di ba? At saka lumalabo ang mata, ang tenga, tatawid sa kalsada, 'di ba? Yung mga Opo. gano'n na araw-araw mong gagawin. Siguro yun lang yung ano ng ating topic ngayon. Kaya pa ba ng mga nakatatanda ang Ako may tanong. Halimbawa, ikaw ay may option. Kumbaga, may laya kang makapamili. Pipiliin mo ba yung papel na
ikaw yung magiging tagapangalaga, tagapag-aruga ng mga apo, at ikaw yung maiiwan na lang sa mga taong bahay, at sa'yo na lang iiwan yung mga bata. Pipiliin mo ba yung ganun o hindi? Kung halimbawa meron kang kalayaang mamili at meron kang pinansyal na kapasidad, tatanggapin mo ba yung papel na ganun? Sa ngayon po sa aking karanasan, siyempre tayo mga lola, kung wala naman pong ibang option, tatanggapin. Pero sa akin po kasi, sabi ko nga sa kanila, ngayong malalaki na ang apo ko, ang kalayaan ko naman ang hinihingi ko sa kanila. Kaya po itong kasama ko sa bahay, kapag po ako aalis, sinasabi ko sa kanya na bukas wala ako. Kaya sana tingnan niyo yung mga bata. Kaya gumagawa naman po sila ng paraan na siya minsan hindi na siya umaalis o kaya tinatawag niya yung kanyang kapatid na bakante para tumingin ng kanyang mga anak. Sa karanasan ko po sa mga anak ko naman, hindi naman po sila nagbabawal sa akin. Kaya po sa akin, mas gugustuhin ko na mayroon din po akong kalayaan. Kasi po, Tatay Floro, dati, napakamahihain ko po eh. Dati po, hindi ako marunong makisalamuha sa mga tao. Pero po, buhat nung ako'y maging 60, napasama po ako dito sa Gabay Kapalaran ng Quiapo. Natuto akong makisalamuha sa mga tao, iba't ibang klaseng tao. Natuto ako makipag-usap sa kanila. Ito lalo na sa COPAP, na-train nila ako at marami akong natutunan sa kanila kung ano talaga ang kagandahan ng takbo ng buhay. Sabi ko nga sa mga anak ko ngayon, pabayaan nyo na ako dito sa COPAP kasi nagiging masaya din naman ako bukod sa inyo. Nagkakaroon ako ng iba't ibang karanasan na dadagdagan ng aking kaalaman, hindi lang sa karapatan ko bilang isang senior, kundi yung mga batas na dapat pala ay nakukuha nating mga senior na nung araw ay wala akong alam. Kaya sabi ko, masarap din po pala ang may kalayaan. Kaya po itong nasa akin po, kinausap ko na once na mayroon akong activity sa COPAP, sasabihin ko agad sa inyo para kayo naman po ang gumawa ng paraan. Yun na sinasabi ko sa mga anak ko. Kaya minsan po pagka medyo malayo, sila pa ang nagpapagrab sa akin para makarating ako ng safety. Basta ang bili nila sa akin, mama, mag-ingat ka lang lagi. Yun po ang nangyayari. So tanggap naman nila yun na dapat bigyan ka ng kalayaan. Opo, tanggap nila. Kasi yan po ay yung sa iyo. Ang Opo. tanong ko po, yung iyong mga kaibigan, mga kapitbahay, dating kaeskwela, dating mga kachismisan, ganyan din ho ba ang kanilang kalalagayan? Sila ho ba ay may mga layaring makapagliwaliw at makisawsaw sa mga usapin ng mga senior at makibahagi sa mga aktibidades, makilahok? Sila ho ba kasing palad ninyo? Ay, meron din pong hindi. Kaya nga po yung iba na member ko, sabi ko, dapat nagde-day off ka naman, binibiro ko pong ganon. Pinupuntahan po namin ng mga officers, minsan po dun sa tindahan, dahil nagtitinda nga po sila dito sa Gawing Quiapo. Minsan naman po sa bahay nila dahil nga hindi daw sila makaalis. Sabi ko nga sa kanila, okay naman ang pagmamahal natin sa mga apo. Pero kung minsan, dapat din nating bigyan ng kalayaan ng ating sarili. Mararanasan nyo din kako na sisigla pa rin ang buhay natin. Sabi ko sa kanila na yung mga kinakausap na ko, senior ko, sabi ko kahit papaano sabihin natin sa ating mga anak. Pero yung iba po talagang meron po sir na talagang wala akong oras kasi ganito, ganyan. Sinasabi niya yung problema niya sa walang mag-aalaga sa apo niya. Kung hindi niya babantayan, magpapalaboy-laboy, baka madisgrasya daw yung kanyang apo. Kaya nga po pag may meeting kami dito sa barangay lang naman po, sabi ko, isama nyo yung apo nyo.
Kaya yun, yung iba po talaga, sinasama nila yung mga apo nila. Yun, oo. Kaya Alam kahit mo, minsan, tama ka, no? Etong misis ko, pag minsan ay hinahatid ko yan sa Zumba. Nagsusumba siya kasi yun ang kanyang aliwan bilang senior, no? So opo, nakadevelop din siya ng mga kaibigan, nagkaroon din sila ng mga banding, may mga bago siyang mga BFF ngayon. Eh sila po ay ayan, pag minsan ay pag nagsusumba may mga bitbit na bata at maganda rin hong pagkakataon yun kasi na-expose yung mga apo sa mga ibang yes, tao at nakikipagdaldalan yung mga bata. Tapos malimit din ay nagkakaroon sila ng bonding bukod sa pagsusumba. Sila ay nag-a-outing, namamasyal, may opo, mga lugar na pinupuntahan at may nag, mga lugar na kainan na pinupuntahan nila. Eh mahalaga ho 'yun, no? Kasi opo. dati yung aking asawa ay may sakit sa puso, lagi niyang iniisip yung sakit niya. Pero malaking bagay yung nung siya ay napasama sa mga grupo ng mga senior, maganda 'yon, no? Maganda 'yon sa kanyang kalusugan, sa ating mental health kung tawagin, no? Sa iyong mga kagrupo ba may mga napapansin kang nagkakaroon ng mga mental health problem dahil nga sila ay feeling isolated o walang ginagawa? Ano naman mga obserbasyon mo tungkol diyan? Meron po kaming member na nagkasakit na siya, para bawang nawala na siya ng sigla. Mhm. Dinadalaw na lang po namin siya sa bahay. Ang sabi niya nga, minsan po napapaluha dahil nga sabi niya, buti kahit paano naaalala namin sila. Sabi ko nga, sino-sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo din lang. Kaya lang sabi niya, talagang wala na dahil ang kanyang mga anak, merong hindi na nag-aasikaso sa kanya. Sabi niya kung hindi nga minsan hindi na nga daw siya nakakakain dahil nasa Hmm. trabaho yung ibang anak, yung kay ibang anak naman parang gumagala-gala. Kaya kahit po papaano meron kaming tinatawag na pag-visit sa mga senior. Yun Mhm. po ang ginagawa namin. Kaya Maganda nakakaawa din po yan. eh. Maganda din yung ginagawang dalaw. Ano yung, kasi sabi mo kanina, kaya ka sumama sa samahan, maliban sa, di ba, parang sabi mo nga, nakakalaya ka dun sa araw-araw na responsibilidad. At the same time, nakakakilala ka ng ibang tao, natututo ka sa mga batas, ano yung mga karapatan. Yung mga ano nyo sa organisasyon, ano-ano yung mga programa katulad niyan? O maganda yung sinabi mo, nagbibisita kayo lalo na sa mga medyo mahina na. Ano pa yung mga ibang programa ng inyong samahan diyan sa komunidad na tingin mo tutugon dun sa mga sitwasyon na ganyan? Halimbawa. Sa ngayon po, ang baranggayan, wala po kaming gaano pang activity kasi hindi pa nga po yari ang aming barangay hall. Pero po sa akin naman, sa experience ko, may kasama din po kasi ako na grupo na kasama po talaga sa COPAP. Meron po akong gabay kapalaran na isa pong ako din ang presidente na hinihikayat ko nga po sila na sumama sa akin sa mga programang nagaganap sa COPAP. Yun po, Mhm. dito sa kabilang side na ito ng aking mga co-officer, medyo may pondo po kami ng damayan doon. Kaya kahit papaano, ang hikayat ko sa kanila para matuto, malawak ang kaalaman nyo, sinasama ko sila, sana umattend sila sa lahat ng programa ng COPAP. At Mhm. saka sabi ko nga sa kanila, magbuo tayo ng livelihood para sa inyong mga senior na nasa bahay lang na hindi sila makagawa ng kahit anong proyekto. Yun po ang aking pinipilit na mangyari dito sa Gabay Kapalaran. Magkaroon kami ng livelihood. Sa ngayon po, Mhm. wala pa kaming livelihood sa Gabay Kapalaran eh. Dito naman po sa barangayan, yun din po, wala pa akong maipasok na programa kasi nga po, tabing karsada kami, wala kaming lugar para mapagmitingan. Ang basketball court naman po sa looban, marami pong mga kariton na nagtitinda,
wala kaming gaanong space, pero po kapag kailangan ko, nagpapalinis po ako dito sa looban ng basketball court para doon kami magkasama-samang mga senior ng barangay. At Mhm. idali Ngayon, ulit kita, ano ang kaibahan ng barangayan doon sa kapalaran? Ano yun? ang pagkakaiba po kasi, dito po sa barangayan, exclusive po na talagang taga-barangay 387 lang po ang aking member. Pero Nasing, po sa Gabay nasing. Kapalaran, meron po akong kasamang taga Santa Mesa, New and Old Santa Mesa. At meron din pa akong kasama na iba-ibang barangay sa ibang paligid ng aking barangay dito sa Arlegue. May barangay Ayun. 385, 388, 386. So yan lahat ay nakapaloob sa COPAP? Opo, yung pong Gabay Kapalaran. Okay. Maganda pala. Ang dami mo palang rich, Ate Dolly, ah. Malawak pala ang iyong naaabot dyan. O, di ba? So, Opo. yung kalayaan mo, maraming nahahawa. Maraming Yung pong sa nahahawa. usapin ng Ate Dolly, sa usapin ng kaperahan, Po. siguro ikaw mapalad ka dahil may negosyo kang vulcanizing at may anak kang kapitana at palagay ko yung Opo. mga ibang anak mo ay naaabutan ka siguro. Matanong ko lang, Opo. ikaw ba may pension? Meron po. Ah, dati ba kayong nagtrabaho sa gobyerno o sa pribado? Opo. Sa gobyerno po. Ay, sa ano po, pribado po. Ramitex. So meron kayong SSX. Meron po. Pwede bang malaman kung magkano? Hindi ko naman Ganito sasabihin sa po. mga anak mo. Ha? 3 po ang nakuha ko sa SS. Sa mga anak ko naman po, kapag nasusweldo, nag-aabot pa minsan-minsan. Hindi po palagi. Kayo naman ay, Optional di ba, yun sa siyempre, di ba, optional. may pera kayo. Nag-aabot yung mga apo nyo, mga anak nyo. Paminsan-minsan, halimbawa, ikaw naiwan dyan sa bahay at may mga mahalagang gastusin. Ikaw ba ay napipilitang dumukot? Siyempre naman po. Bakit Siyempre chef? po. Pagka Kasi po, ginagastos mo yung sarili mong pera para sa mga anak nila o sa mga gastusin sa bahay na dapat ay sila ang nagbabayad o nagbibigay, sila po ba'y sinisingil mo o sila ay nagkukusang nagbabayad o utang kalimutan na lang yan? pagka po tungkol sa aking mga apo, siyempre pagka wala sila, bibili yan sa tindahan, may hinging gustong pagkain, hindi ko na po yung sinisingil sa kanila. Kaya lang po, pag may package silang dumating, yan po sinisingil ko sa kanila. Tapos kami dito, nagsishare-share naman po ang mga anak ko. Meron sa kuryente, mayroon sa tubig, may internet din po kasi. Ayan, nagsishare po yung dalawa. Kaya Wala po, sa internet mo, paano, Gali, ha? Ah. Wala sa internet mo. opo, meron. Kaya, ayun pong anak kong dalaga ang sumasagot ng internet namin dito. Katulad ka rin ba nung lola ko na yung pera niya ay nakabilot sa panyo at sinisilid sa ilalim ng bra? Saan nyo tinatago pera nyo? Meron po akong pag-ibig. Yung MP2 po. Oh, MP2. galing. Galing yan. Naguhulog kayo sa MP2. Tama. Opo. Alam mo, mabuti ka kasi kailangan ng financial literacy ng maraming senior. May mga pera sila, nakalagak sa bangko, ang kinikita lang ay 0.13%. Lugi pa ho sila pag nagkataasan ng presyo. Kaya kalokohan na ho magbangko ngayon. Pero kung MP2 po, sa mga tagapakinggan natin ha, yung MP2 dapat intindihin nyo yun. Huwag na kayong mag-ipon ng pera sa bangko dahil yung pera nyo sa bangko ay 0.13% na lang ang interest. Lugi pa kayo pagka nagkaroon ng pagbabago sa inflation o presyo ng bilihin at nagbabago ng interest rate. Maganda po yung MP2. Yan po ay yung sa pag-ibig, no? Yan yung second Yes yan yung po. second savings savings sa application ng pag-ibig. So, Opo. pero yung mga kaibigan nyo po tungkol sa kaperahan,
Sila po ba ay inyong napapayuhan? Kayo ba ay paminsan-minsan ay nauutangan? Pag may mga nangangailangan kayo mga senior na kaibigan, paano niyo po ito nilulutas sa grupo ninyo, sa inyong mga magkakaibigan? Yun nga po ang naging proyekto ko dito sa barangayan na meron po akong damayan na tinatawag. Maski po doon sa Gabay Kapalaran, meron po akong damayan. Yun po ang maganda doon po sa aking Gabay Kapalaran. Kung matagal na po kasi kami doon, 2002 pa po, meron na kaming pondo na medyo malaki-laki na. At dahil po nandito ako sa Quiapo, marami akong mga kapitbahay na naghahanap buhay sa kalye. Yung pong damayan namin dito, yun ay ginagamit ko na pahiram sa mga kapitbahay ko dito. Na ang kinikita naman po nun, yun po naman ang ginagamit namin sa Christmas party. At saka po sa pangangailangan ng senior ko po, ang sabi ko nga sa kanila, kaysa mag 5-6 kayo, sa akin kayo lumapit. Yun po ang inaano ko sa kanila dahil may pondo kako tayo na para sa senior. Ginawa natin ito para sa inyo. Kaya po awa ng Diyos, marami din po akong member, lalo na sa Gabay, ang natutulungan ko lang po ng financially. So yung ano, Yan. yung Ate Dali, yung ano mo, yung alimbawa pag nanghiram para sa negosyo, tinutubuan yun. Meron po, ano lang po, 2% lang po. Basta member. Para hindi Iwanan muna natin pansamantala si Ate Dolly ha, Sister Oni, at may mga message sa chat at bigyan mo ang pagkakataong basahin ko ng mabilisan. Ano po? Sige po. Ayan po, bumabati si Emerita Flores. Maganda talaga pag may constant communication ang pamilya. Ayan. Isang member ng COPAP Elderly watching now. Magandang hapon po. Taga-panood po ako ng SC Tips mula sa mga COPAP members. Hindi naman sinabi kung taga saan. Okay. Ito po si Ate Delia Camacho. Member po natin yan sa S4SAI. No? Sabi niya, watching from GMA Cavite. Yan. Rita Aquino, good afternoon mga seniors. Ito, member din ng S4SAI ito sa Morong Rizal. Ito, kakilala ko ito. Uy, may pinsan ako rito nagtanong. Maganda sana kung ganyan, share kayo sa gastusin. Kaso dito sa bahay, shoulder lang namin mag-asawa. May mga kasama kami pero bulag sa gastusin. Ay, yan ay kakapatid na Marlon, dapat pinag-uusapan yan. Dito nga sa akin sa bahay namin, kinausap ko mga anak ko. No? Ambagan kami sa kuryente. Divided by 3 kami kasi yung dalawang anak ko may trabaho, yung isa nag-aaral pa. So divided by 3 kami sa gastusin sa sa kuryente. Tapos yung sa tubig pag-uusapan na namin susunod kasi ngayon tag-araw panay ang swimming ng apo ko. So yung aming mini swimming pool na inflatable, umabot kami ng 7,000 sa tubig ngayon dahil sa swimming. So pag-uusapan namin yan ngayon. Pero sila ay nagro-grocery pagka sila ay sumisweldo, nagro-grocery yung mga apo ko, yung mga anak ko. Tapos kami naman naggo-grocery. Hindi na kami nagbibilangan pero kung ano yung kaya nilang iambag sa grocery, naggo-grocery naman sila, no? At pag minsan ay pag ako naggo-grocery, sumasama sila sa akin, napapasama nila yung grocery sa kariton ko. So, ganyan ang buhay, no? Ito naman si Chris Migrino, si Tatay Chris, kaibigan natin dito sa COPAP at saka sa Pilcan, no? Medyo matagal ko nang hindi nakikita to. Magandang hapon, Tatay Chris. Si Tatay Chris kasi nag-aalaga ng 2 apong nakalagak sa kanya at yung isa ay may konting kapansanan. So, ayan, nababalagoong din si Tatay Chris ngayon sa bahay. So, ikaw naman, Ate Oni, ikaw naman magkwento ka naman kung ano nangyayari sa bahay mo. Hindi, yun na nga, 'di ba hindi, anong tawag dito, nakahiwalay ang mga may asawa kasi sa akin at isa lang naman yung may apo ako. Dalawa ang apo ko doon sa isa, nakahiwalay din sila. Yun nga, kapagka siya ay dadaan dito, tatanungin niya, "Nay, nasa bahay ka ba?" Kasi alam niya marami akong involvement. So, kung nasa bahay, dadaan kami diyan. So,
ganon yung aking anak at apo. Mm. Natuto na yung apo ko eh. Pati nga siya nagsasabi na eh, Lola, I'll sleep there. Ganyan. O, di, nagsasabi siya na matutulog daw siya dito sa amin. O, tapos Mm. yung isa, wala pa siyang anak. Kaya, pero nung nandito sila at wala pa silang mga asawa, nagsishare din sila sa mga gastusin sa bahay. Yung isa Mm. fix ang kanyang binibigay na amount nung binata pa siya. Yung isa naman ngayon, dahil single din, siya ang kuryente, tubig, at saka internet. Ganyan ang sharing. At ano yon, voluntary, di ko naman yun pinilit. Sabi niya, nanay, ako nang sasagot nito, o, di ba? So, yan ang mga ano, pero yun na nga, sabi ko siguro nung araw ganun din ako eh, binigay ko nga ang lahat ng ano ko sa parents eh, nung dalaga rin ako eh, binibigay ko kahit, dahil maliit lang naman din. Kaya minsan nahiya rin akong mag-demand, alam mo yun? Ah, Siyempre, kaya nakakahiya mag-demand sa mga anak, no? kaya At nga saka mga iba-iba ang ugali ng mga anak. So, depende yan sa paglalambing at pag-uusap. Alam mo tsaka, yan ay, ano, kapatid na Marlon, dinidiskartehan yan, no? Pinag-uusapan at pinag-iisipan kung paano ibubukas yung issue. Lalo na kung kumikita naman na talaga, no? At talagang darating ang pag-uusap na yan. Lalong-lalo na tayo, mga senior, palapit na tayo mag-retire. Yung iba wala nang kinikita na umaasa na lang sa pension. Yung mga iba mapalad katulad ko may trabaho pa ako ngayon. So hindi ko masyadong ramdam yung hirap na maski na medyo mas malaki ang bahagi ko pa rin dun sa gastusin namin dahil okay naman yung trabaho ko. Pero nakahanda sila, sabi ko, ilang taon na lang ako magtatrabaho, kayo'y maghanda-handa na. Dahil pagka ako'y nagretiro, uwi na ako sa probinsya, magsasaka na ako, iiwan kayo dito. So kaya, bahala kayo. grabe ka, kaya mo pa, 65, magsaka? Pag nagsaka ka naman, di naman ibig sabihin ikaw mag-aararo, di babayaran ko yung mag-aararo. Papatraktor ko, magbabayad ako magtatraktor, babayaran ko magtatanim, bibigyan ko ng hanap buhay yung mga ibang kamag-anak kong Ka walang na, trabaho. hindi na yun magsasaka, ano, ang tawag, negosyanteng, ano, Magsasaka pa rin yun. Kasi agricultural. akin yung sakahan. Oo. Ang balak ko, pag-uwi Panginoong may ko, lupa ka, oo, Panginoong may magpapatanim ako ng mangga, magtatanim kami ng mais. Ako'y magpapaalaga ng kalabaw o baka, king at saka hati sa kita, o di ba? May mga iniisip ko 'yan kasi malay mo pagka wala na akong trabaho pa hindi ko rin sigurado kung pababayaan ako ng mga anak ko. Bagamat ngayon feeling ko mahal nila ako, pag wala na akong pera hindi ko sure kung mahal pa nila ako. O di ba? actually, Kapuroy, ano kasi, nag-organisa kami ng mga solo parents dati. Mm. Merong mga lola na sumali. Tapos yun nga, no, ganyan, katulad ng sinasabi ni Ate Dolly, attend sila sa meeting, dala-dala nila apo. Ang isa pa sa masakit na-observe ko, yung karamihan, pag nakatatanda na sila, alam nyo ba na yung merienda sa meeting, inuuwi pa sa apo. Grabe talaga yung, oo, na, talagang sabi ko, kainin nyo yan. Tapos sabi, hindi, uwi ko na lang sa apo ko. Di ba nakakasakit ng ano, ng puso. Ako naman, Opo. yung personal kong i-share doon, nung nag-oopisina ako, naggagawa kami ng programa. 2 Mm. years bago mag-retire ang mga empleyado namin, binibigyan namin ng pre-retirement orientation. Mhm. Para ihanda sila. Usually, nag-iimbita kami ng mga ano, yung inspirational na senior, no? Yung naimbita namin twice si Remy Riken kasi 80 plus na siya pero aktibo pa siya sa mga training, ganon. Tapos, yung mga ano, session tungkol sa paghahalaman, yung iba tungkol sa real estate, kung gusto pa nila mag-invest, etc. So, kumbaga, itong pagtanda, na paghahandaan din sana, no? Katulad nung sabi nyo, yung MP2, isa yan sa diniscuss ng SSS sa amin, no? Sa mga magre-retire, pwede nyo i-invest yung pera nyo, imbes na, di ba, imbes na kunin nyo, pwede pang i-invest sa MP2, yung
share natin sa Pag-ibig, mga ganyan. So yun yung isa sa mga mekanismong ginawa namin sa mga magre-retire na may trabaho. Yung kinukwento ni Ate Dali, ikaw nagtrabaho ka sa textile, no? Ramitex, sabi mo. O, so kaya may pension ka. Yung iba nating mga ka-senior, hindi sila kasimpalad, no? Kasi walang pensyon talaga at nakarely sila sa mga social pension. Ang masakit lang, kahapon, halimbawa, sumakay ako papunta sa KOSE activity. Ang nasakyan kong taxi driver, 79 years old, no? At nagta-taxi pa siya. Siyempre kung ako ang pasahero, medyo kakabahan ako nung sinabi niyang 79, ano? Kasi Po. although siyempre sanay na sanay silang magmaneho, pero nakakalungkot, 'di ba, na 79. Saan ho ang mga anak niyo? Alam niyo ang sagot niya, yung mga anak ko dalawa, dinala ng mga asawa nila sa probinsya. So ang matandang 79 nagta-taxi at nakikitira sa dating high school classmate. Yung ganong sitwasyon ba na yung ating mga ilang kasamang ka-senior, ganun ang naging kapalaran, no? Na ang mga anak, iniwanan siya, wala na daw siyang asawa, so nakikitira sa high school classmate at nagtataksi siya sa araw. 6 to 6 daw yung kanyang, window ng taxi niya. Sabi ko, may sumosobra naman ho ba sa 6 to 6? Ang traffic. Sabi niya, minsan-minsan nasusobrahan din ako ng mga 1,000 pag maganda ang biyahe. Pero nakikitira siya, no? Tapos galit siya, kasi siguro yun yung susunod nating pag-uusapan. Ano yung mga programa? Kasi wala siyang pensyon. Sabi niya, nakaapat na beses na akong nag-fill Fill up up. ng form para dyan sa social pension. 19 years na akong naghihintay, sabi niya. Tagal mo ha. Ng social, hindi kasi 79 Apat na beses na nga daw siyang nag-fill up. Hanggang ngayon, ala pa. Tinuturo-turo daw siya ng barangay, tapos sa OSCA, tapos sabi ng OSCA sa DSWD daw magpa-follow up ng mga listahan. Anyways, so yun siguro yung next topic natin, ay yung next natin. Ano-ano yung mga programa ng inyong samahan? Halimbawa, kasi external vice president ka sa COPAP, Ate Dali, di ba? So ano-ano yung mga konkretong isinusulong ng inyong samahan para sa kapakanan ng mga seniors? Ang dami na nating napagkwentuhang sitwasyon sa atin mismong mga pamilya, no? Ano yung experience natin sa gastusin, sa mga pag-alaga ng ating mga apo, at saka, 'di ba, pag-involve natin sa ating mga samahang seniors. Ano naman yung sinusulong ng inyong samahan, Ate Dolly, ng COPAP at saka yung mga... Sa ngayon po, kagaya ng aming programa, mayroon na po kaming bigasan na ng ating COPAP, pero ang PhilCan po ang pinaka nauna sa lahat. Na ngayon, dahil naging parang inspirasyon namin yung ginawa nila Tatay Chris sa PhilCan, yun po sana ang binabalak namin ni President na maging daan para makatulong kami sa senior. Kaya po ngayon, meron na po kaming bigasan sa Montalban. Meron na din po kaming sa Malabon din po bigasan. At yung pong tubigan din na meron kami sanang binabalak, hindi pa lang po napupustro, kung saan OPO namin dadalhin. Yun po ang gusto naming ma-spread, at meron din pong ilang lugar kami na meron na po silang livelihood kagaya ng rug making o kaya po yung dishwashing. Yun po ang nagiging livelihood ng mga ibang senior. At ngayon yung nasa Montalban, sabi nga po namin, kung mapapalawak pa natin at may spread natin sa kapwa senior para magkaroon sila ng pagkakakitaan nila, bakit po hindi namin? Yun po ang ini-aim namin ni President Ronnie Tabarro, na sana matupad namin ang aming layunin, na ang inspirasyon po namin ay ang PhilCan, dahil po sa dami ng nagawa na ng PhilCan,
natulungan niya at naging establishment na talaga halos sila ng mga senior na ang dami nilang natutulungan. Yun po sana ang gusto namin. Opo. Ang ano nun, Ate Dolly, ang puhunan saan galing? Yung kagaya po nung sa Pilcan, yun po ay ang pagkakaalam ko doon ay meron silang parang damayan din po. Nag-umpisa sila Tatay Chris at napalago nila. Ngayon po yung sa Montalban, nag-umpisa po si Mary ng yung pong kinita namin doon sa pagbebenta ng mga stop toys, ginawa niya pong umpisa sa bigasan. Na ngayon po ay unti-unti, sabi nga namin, kung may maisusupport pa tayo para umispread pa yon sa ibang senior, yun po ang aming ginagawa sa ngayon. Hindi nyo napapakinabangan, Ate Dolly, kasi di ba ang DSWD, meron silang mga small grants, 5,000, panimulang livelihood. Napapakinabangan nyo ba yan? Ay, hindi pa po kami nakakalapit kasi nga po, kumbaga, newly elected lang po kami nitong April. Kaya po, kumbaga, yung dating naging, hindi natutukan po ba? Kasi nga, nagdaan sa pandemic, sabi nga, hindi kami, kumbaga, nagkaroon kami ng parang kahinaan ng pandemic na hindi na agad nakabawi ang COPAP. Kaya ngayon po, unti-unti sumisigla na ang COPAP. Gusto naming maibalik yung dating saya at sigla ng COPAP. So yung damayan na sinasabi mo, damayan yon ng mga kanya-kanyang organisasyon or co-op level ba yan, yung damayan? Meron din po kasi bawat OPO, meron po silang damayan. Pero dito po sa COPAP, inuumpisa na po namin na magkaroon kami ng damayan para sa ganun, makatulong kami na higit lalo na sa aming mga co-senior. Yung damayan ninyo para saan? Mga ano? Kasi yung iba, halimbawa dito sa aming barangay, merong isang grupo ng seniors dito. Pag may namatay, nabibigyan yata dahil na magko-contribute, pag may namatay, tagsi 50 pesos yata yun. Kaya nakaka-raise sila ng mga 15,000 yata. Sa dami ng miyembro, Opo. 15,000. Kaya lang, nung pandemic, ang nangyari, siyempre, 4 na po daw yung namatay. Hindi nila ngayon, kumbaga, ang dami nilang naging utang sa miyembro ng damayan. Kaya ako tinatanong, kasi minsan, yung tayo ang gumagawa ng paraan na walang ibang tulong galing sa dapat tumutulong sa atin. Halimbawa, yun na nga, tinatanong kita sa mga livelihood. Meron livelihood ang mga DSWD, meron ding livelihood yung DOLE, di ba? So napapakinabangan ba yan ng mga natin, ng mga miyembro? Tapos, yun nga, yung damayan, nagiging kasi, di ba, parang tayong kulang, okay naman yun kasi talagang pinipiga natin yung pwedeng meron sa atin para makatulong at hindi maging kawawa yung mga kamiyembro. Pero sa isang banda, napakahirap kung mag-isa. 'Di ba? Hirap na nga tayo, magko-contribute pa tayo, 'di ba? Kaya katulad noon nangyari dito, humingi sila sa isang politiko ng pera para mabayaran yung mga namatayan, 4 na po nung COVID. Imagine mo 'yun. Dami na So po. kung sabay-sabay na isang period namatay, 4 na po, hindi kaya talaga, 'di ba? So yun yung ko ba, yung mga programa natin, paano natin napapakinabangan yung mga dapat ay para sa mga mahihirap na programa ng gobyerno. Yung samahan ninyo, paano tayo nag-a-avail o paano natin Meron ba kayong tulay sa barangay o sa munisipyo? Halimbawa, diyan sa Maynila, balita ko marami magagandang programa si Yorme. Opo. Ano ba ang mga magagandang halimbawa ng programa ng munisipyo ng Maynila para naman ay mapakinggan ng mga kasenyor natin dito at kanilang kalampagin ang kanilang mga mayor at mga kapitan para pamarisan yung mga balitang magandang programa ni Mayor Yorme at saka siguro ni Mayor Vico ng Pasig, marami tayong magagandang ehemplo pero
Ang masaklap ay yung mga munisipyong hindi pinapalad na magkaroon ng mga matinong mga mayor, wala lang. Basta, tapos na eleksyon, o di saka na lang tayo mag-usap ulit sa susunod na eleksyon. 5,000 lang, 500 lang naman kayo eh. 500 lang naman yung boto nyo. Di tama na yung 500 sa inyo. Sige. Paano, kwentuhan mo nga kami. Sa ngayon po dito sa Maynila, ang nagumpisa po talaga ng ano neto, si Mayor Isko, yung pong pension ng mga senior. Ngayon po, tinaasan ni Mayora, naging, yung dating 500, meron na po kaming 1,000 a month dito. At ang ginawa din pong programa na ipinagpapatuloy din ni Mayora, na ginawa ni Mayor din noon, yung pong bawat senior ay pwede pong mag-apply sa peso upang kung gusto pa at kaya pang magtrabaho, yun naman po ang inaanohan nila. Meron din po silang binibigay na financial assistance. Kailangan lang po is kumbaga nga lalapit kayo. Hihingi Para kayo lang, ng tulong. para lang sa kabatiran ng mga tagapakinig noon, ano na ulit ibig sabihin ng peso? Yun po ang dito yung Public employment, anong... hindi ko po na public employment, ano nga ba yan? Dito sige. po ang ano dito, hindi ko lang po nakuha ang meaning ng peso. Sila po ang nag-aano sa amin na lahat halos naman po ng senior ay nabigyan nila ng pagkakataon na makapasok po muli sa fast food. Yun po ang pinakaano namin, sa dami po ng fast food chain dito sa Maynila, doon po nakakapasok ang mga senior. Basta po kailangan lang po na meron silang doctor certificate na fit to work pa po sila. Public Employment Service Office, peso. Yan. Peso. Sorry po. Yung peso po ay isang departamento ng bawat munisipyo Opo. na ang wala silang gagawin kundi maghanap ng mga impormasyon tungkol sa mga available na trabaho sa kanilang bayan. So yan po ay pwede kayong pumunta dyan kung interesado kayo at yung mga iba ay pinapalad naman at nagkakaroon ng trabaho. Opo. So balik tayo sa balik tayo sa family relationship. Sige po. May mga mga ibang issue na nakikita mo na dapat ay tinatalakay natin pag nag-uusap tayo mga senior. Of course, nandyan na yung pangangalaga. Pero yung pinag-uusapan mo pa lang ay yung pangangalaga ng mga anak at apo. Paano naman yung mga senior na may inaalaga ang senior din o mga anak na may kapansanan o may sakit? Sa iyong karanasan, sa iyong pakikipagpalitan ng obserbasyon at kuro-kuro sa mga kapwa mo, mga leader ng mga samahan sa mga barabarangay, ano naman ang pagtangin nila o pagtanaw nila dito sa usaping relasyon na ganito? Meron din po ditong ganyan na inaalagaan niya yung kanyang parang PWD na anak. Ngayon niya, isa pa rin yung sa dinadaing niya, nawawalan siya ng kalayaan kasi natatali siya sa pagbabantay ng apo. Kaya nga po pagka minsan kasama din po niya yon, yung kanyang anak na yon para makalabas naman siya. Kaya kailangan niya, minsan nagtatanong siya saan ba pwedeng lumapit na institusyon para matulungan sila na maka-avail naman ng mga programa para sa mga ganong kaso ng kanilang anak at apo. Mentally challenged ba yun, Ate Dali? Mentally challenged ang anak niya? Yung sa isip ba yung niya, yung kapansanan? Yung po parang autism. Oo, tama. Okay. Isip yun, sa isip. Yun yung, Ate Dali, tingin mo halimbawa, yung, ang tingin mo kung yung mga ganon, yung hindi sila makapaghanap buhay, kasi nag-aalaga sila ng magulang. Halimbawa, yung isang kaibigan ko, 67 siya, ang kanyang nanay ay 95. O di ba? Hindi makaalis kasi kung halimbawa yung gobyerno
magbibigay ng kaunting ano, pwede ba yan tingin mo ilaban ng inyong organisasyon na halimbawa meron kang aalagaan, hindi ka na magtatrabaho sa labas, ikaw na mag-aalaga doon ng full-time sa may kapansanan o doon sa ano, isusulong ba ng COPAP yan bilang programa na ng sa gobyerno na kami ang mag-aalaga nung ano nung may sakit pero sana bibigyan ng kaunting allowance para sa pag-aalaga dahil hindi na kami makapagtrabaho sa labas. Opo, kung makakayanan nga po sana ng COPAP, isa yan sa dapat ilabing natin kasi sakripisyo po talaga na maituturing ng isang ina, nasasaktan na sa kalooban, nasasaktan pa sa kahirapan niya. Dapat nga po sana magkaroon tayo ng konting compensation man lang para sa kanila. Kahit man lang po na tulong na maibigay natin para isuporta sa kanya. Dahil napakalaki pong sakripisyo ang kanyang dinadanas para sa ganyang sitwasyon. Na wala naman po tayong ibang mapupwedeng mapaghingan, kundi mapadaing natin sa gobyerno na mayroon po tayong ganitong sitwasyon sa ating mga pangkaraniwang mamamayan. Sana nga po magkaroon tayo ng batas na mailabi natin na kailangan naman nating bigyang suporta ang mga ganitong sitwasyon. Yun yung Para oo, salamat Ate Dali kasi yun yung ano 'di ba May minsan merong panukalang batas tungkol diyan sa mga caregiver. May panukalang batas na pinag-uusapan namin nila Congresswoman Mila Magsaysay, pinag-uusapan din namin yan sa KOSE. Kasama yan doon sa ating policy and legislative agenda ng older persons, no? Yung mga caregiver na may mga inaalagaan, pareho yan ha, hindi lang yung mga nakatatandang caregiver, kundi yung mga bata na nag-aalaga ng nakatatandang caregiver ay dapat bigyan sila ng pansin, bigyan sila ng karapatan, bigyan sila ng benepisyo. Kasi sa totoo lang ay full-time job yan. At sa opo, maraming mga bansang mauunlad, responsibilidad ng pamahalaan ang mga mamamayang may kapansanan. At dapat ay meron silang mga ospital o lugar na pinaglalaanan para sa mga may kapansanan, para sila ay maalagaan, mabigyan sila ng skills training para maging karapat dapat silang kapag kinakapinabang sila sa lipunan, makakapagtrabaho pa rin sila ng parang normal na tao, no? Ay isa 'yan sa mga dapat nating ayusin dahil hindi yan pinapansin ng ating gobyerno, lalong-lalo na itong mga yumayaman sa sobra-sobrang pera ng ayuda na hindi naman nila pinamamahagi ng maayos, no? Yung mga yan, wag na nating ibalik sa susunod na eleksyon, no? Lalo na yung mga senador na wala namang kapakipakinabang, sumasahod ng 8 milyon, tapos wala tayong mga ospital para sa mahihirap. Kasi gising na po kasi tayo, mga kasenyor. Turuan natin yung ating mga kaanak-anakan at kapu-apuhan at mamili tayo ng mga tamang politika para yung sinasabi ni Nanay Dolly ay mabigyang pansin. matugunan na, matugunan na yung mga panukala natin. At saka yun nga ang nangyayari, tayo yung namumroblema ng Mm. pangkalahatan ng ating mga organisasyon. Tapos yung mga inelect na dapat nag-iisip para doon, ay kung ano-ano ang pinaggagawa, di ba? Tapos sasayaw-sayaw lang at saka ano ba yan? Di ba? Mm. Pupunta ka doon sa gagawa ng batas tas hindi nakahanda. Tayo, ang dami natin proposal, hindi naman nila pinapansin. Halimbawa, yung Universal Social Pension, ano po naupuan siya? na, di ba? Naupuan na. Anyways, mayroon ditong ano si Sir Marlon. Maganda dyan sa Maynila, lahat ng mga senior nakatatanggap monthly pension. Mayaman man o mahirap, nakakatanggap. Hindi pa rin po, Sir Marlon. Hindi po lahat. Bakit hindi gawin yan sa lahat ng munisipalidad? Yung kayang gawin ng Maynila, dapat ginagawa din ng lahat ng city government. Ayan. Doon daw sa Bulacan, walang ganyan. Tapos, si Sir Abelardo Gueco, magandang hapon. Mula siya sa Arayat, Pampanga. So, mukhang yung iba nating mga taga-ibang lugar hindi yata present ngayon, Kapuroy. Yung mga Mm. taga Samar, yung mga taga Ah, Kamsur,
O yan, meron tayong mga Oo, regular mukhang hindi nga kumikibo yung mga taga Samar at saka mga taga Kamsur at saka yung mga iba sa Cavite. nag-siesta Siguro yan. ay Oo, siguro masarap. nagkataong busy sila, no? Pero Oo. okay naman at ang problema kasi alam mo Sister Oni, Oh, marami akong mga kaibigan at mga kakilala na nakikinig ng regular sa atin pero mahiyain sila, hindi sila kumikibo, hindi man lang sila nagsasabing, hindi "Oh, okay ang nag-present. pinag-uusapan nyo, bakas ako ng 10 piso diyan." Yan Kaya wala. sinasabi ni Nanay Dolly na yan, kampi ako diyan, tataya ako ng ano ng 500 makukuha ko sa social pension pag ako'y napasama sa listahan. Kaya Dapat gano'n. Mag watching lang magre yan. mag-react naman kasi kayo mga ka-senior kasi nagdaramdam si Nanay Oni hindi raw kayo kumikibo. Oo, wala sila ngayon, no? Kasi dati medyo ano madalas Hmm. silang naglalagay watching from Katarman, watching from ganito. Parang hindi masyado ngayon. Busy yata. Sayang Si hindi Ate nila Del, lubos akalain na meron tayong napaka-importanteng panauhin ngayon. Ang daming magagandang sinabi na sana oo, manood na lang sila ng replay. oo nga, pwede naman, oo. Si Ah, Ate Dali, bilib ako, napakagaling mong tagapagsalita, no? Kaya siguro marami kang mga naiimpluwensyahan dyan sa iba-ibang barangay ng Maynila, no? Opo. Thank you po. Tapos ano mm, ka, no? Nagtrabaho ka rin pala, katulad namin ni Kapuroy na ano, nagtrabaho ka ng may bayad. Ha? Opo. Tapos, oo. tapos yun lang, papakiusap ko, Ate Dali, bawal sasabihin sa bahay lang. Ayan. Yes. Ngayon po, alisin na Bahay. natin yung word. Sa Sa, bahay. Ayan. sa With bahay pride. ako, With ako ang pride. hari. Yes. Opo. Oo. Ang papel Ayan. ko doon sa bahay ay manager ako at Oo. minamanage ko ang Supervisor yaman ng and aking manager. pamilya. Oo. O, Supervisor at saka manager sa bahay. No? Home at manager. sinasabihan ko ang asawa ko kung anong maayos na pananamit na dapat niyang isuot para magmukha siyang gwapo lagi para sa pananaw ko. Mga ganyan ang Grabe. dapat pagpapaliwanag. Okay Ah, po. okay. Alam Nanood. nyo, ang sarap ng palitan nating tatlo. Nagkwekwentuhan lang tayo pero siguro kung nakikinig yung mga tagapakinig-nood natin, ang daming aral na lumabas sa pagkikipagtalastasan natin kay Nanay Dolly, Ate Oni. Oo Ito nga. si Nanay Dolly, malimit nakaka-meeting ko to sa COPAP, ano? Pero alam nyo, Opo. mga kapatid, sa mga tagapakinig-nood, pag hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng COPAP, ito po ay Confederation Confederation of of Older Older Persons Person Association of the Association of the Philippines. Philippines. Yan. Yan So, po ay isang bagong grupo. Actually, matagal na yung grupong yan. tagal na. At, at yan ay bubuhayin natin kami sa S4SAI, sa Seniors for Seniors Association, ay sumasama na sa kanila. No? At itong mga grupong ito yung mga inorganisa ng KOSE. No? At alam mo, tayo mga matitinong samahan ng mga senior citizen, tayo dapat magsama-sama. Lalo na yung mga katulad nating hindi namamantikaan na mga nakaw na pera galing sa ayuda, no? Tayo dapat Opo. magsama-sama at tayo dapat makialam para yung mga ayuda na yan ay mapapapunta sa nangangailangan na dapat ayudahan. Yan. At dapat ituloy natin yung laban sa SOCPEN at gawin nating universal social pension yan at yung mga hospital na sinasabi ni Nanay Dolly, dapat maitayo yan. O yan. Pero tayo mauubos na ang oras natin. So pwede bang bago tayo tuloy magsara, Ate Oni, yung panawagan ng KOSE, pwede bang iyong Oo, ibahagi? oo nga hinahanap ko Hindi ko mahanap Sandali lang. Sige. O Meron ka sige. ba dyan? Meron ka ba dyan? Sige, ikaw na lang. Ako na lang. O ito, paalala sa lahat ng mga senior citizen organization, lahat ng mga samahan ng mga older person. Ayan. Pinapaalala lang po ng Coalition of Services of the Elderly na muling binuksan ang nominasyon para sa 10 ulirang nakatatanda o yung Sun Awards, no? Yung Sun Awards 2025 ay bukas pa po ang nominasyon. Maari po kayong mag-nominate ng inyong mga kakilala at katrabaho at kaibigang nakatatanda na may mga sumusunod na kwalifikasyon. Siyempre, sila po ay edad 60 o pataas, hindi pa nabibigyan ng maraming award at hindi kinilala o kinikilala sa international at national na larangan.
nakapagsilbi sa komunidad, sa organisasyon, o tumulong sa kapwa ng walang hinihinging kapalit o kabayaran sa loob ng 5 taon o higit pa. Ang nominasyon ay maaari pong gawin ng isang organisasyon, ng isang grupo, o maski ng isang individual na kanyang pinagsilbihan o nabigyan ng inspirasyon at hindi ng kanyang pamilya o kamag-anak o sarili. So pwede pong mag-nominate maski sino bukod sa kamag-anak at kapamilya. Yan. Yan, At ang huling araw po ng nominasyon ay hanggang 15 ng Hunyo. Meron pa po tayong halos kalahating buwan para magpadala ng ating mga nominasyon. At kung meron kayong mga kakilalang mga senior or older person na karapat dapat parangalan at gawing pamarisan ng mga kapwa nating senior, inyo pong inominate. Para sa karagdahang impormasyon, ang nomination form ay makukuha at sa pamamagitan ng pagkikipag-communicate sa Coalition of Services of the Elderly o sa kanilang Facebook page o kaya sa telepono bilang 02 area code ng Manila 8374-6416. Inuulit ko po. Telepono bilang 02-8374-6416. Padala na po ninyo ang inyong mga nominasyon sa mga nakatatandang dapat nating gawing modelo o pamarisan para merong pagkokopyahan yung mga namumuliti ka dyan na walang ginawa kundi kumita sa paninilbihan. Yan po, ang mga nakatatandang nagsilbi nang walang hinihintay na kabayaran. Yan. Okay po. Kapuroy, meron palang merong nagsabi, ngayon dumami na yung mga nag-react. Nagkaroon pala tayo ng technical problem pala kanina. So nandito sa chat si Sir Edwin from Minalabak, Kamsur, si Katotoy Gonzalo Labudahon, sabi niya tama, para tayo mapansin, gamitin natin yung numero natin. May bilang o dami ang mga senior. Problema, watak-watak nga lang. Yan. Tapos sabi ni Sir Marlon, marami daw siyang natutunan. Marami siyang nakuhang aral. At syempre, ang ating kaibigan, si Choi, Miss Marichu Arabejo, ayan, nag-ano din siya. Meron na yung pag-uusap tungkol sa compensation para sa caregivers o mismo kapamilya na directly nag-aalaga sa mga bedridden senior citizens o kamag-anak nila sa NAPSI. To pinag-uusapan na daw po sa NAPSI, Sector Senior Citizens Council. Yan. So, yan ang dagdag ni Miss Choi. So, ina-assure niya tayo na pinag-uusapan na yan. Yung dagdag na na compensation sa mga nag-aalaga ng mga bedridden na hindi nila maiwanan. Okay, so 4:00 na mahigit. Mga huling na lang, huling pananalita o mensahe na gusto nyong ibahagi. Pwede bang mauna si Nanay Dolly? Nanay Dolly, mensahe po sa ating mga kasenyor at mga kamag-anakan na hindi maayos ang pakikipagrelasyon sa kanilang mga pamilya. Yan. Ang sa akin pong mensahe, lalo na sa isang pamilya, maayos po natin ang lahat ng problema kung tayo po ay may komunikasyon. Huwag po nating iaalis ang isang komunikasyon sa buong pamilya. Yan po ang makakatulong upang magkaintindihan kayo. Para maunawaan ng bawat isa kung ano man po ang nasa saloobin, huwag kalimutan ang komunikasyon sa bawat anak at magulang. Ganon din po ang pangunawa at pagmamahal. Yan po ay isang napakalaking pundasyon para ang isang pamilya ay mabuhay ng masaya. Kahit na po sila ay mahirap, kapag po kayo ay may pagmamahalan at pag-uunawaan, daig nyo pa ang isang mayaman. Dahil kayo sa pamilya ninyo, nagkakaintindihan, walang away na nagaganap, at higit sa lahat, nagkakatulong-tulong kayo anuman ang problemang dumating sa inyong buhay. At para sa aking mga co-senior naman po, sana huwag nating isaisip na tayo ay matanda na. Mayroon pa po tayong silbi
para sa ating lipunan, hindi lang sa lipunan, sa pamilya, ganon din sa mga baranggayan. Ipakita natin na hindi como senior na ay pang isang sulok lamang. Iparamdam natin kahit sa baranggayan tayo mag-umpisa, may lakas pa, may tinig pa ang isang senior na katulad natin. Maririnig at maririnig tayo kung ano man ang gusto nating ipaglaban at idaing sa gobyerno. Pag tayo'y nakikita nilang nagkakaisa, makakamit at makakamit natin kung ano ang ating mithiin. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Wow! Yeah. Galing, galing, galing. Galing, galing. Yan. Ate Oni, Yeah. Magandang hapon ulit. Natapos natin ang ating 1.5 hours ng ating SC Tips at salamat Ate Dolly sa pagbabahagi ng iyong buhay. No? Napakabukas na Po. pagbabahagi. Sana mas marami pa tayong mga issues na mapag-usapan kasi uupo na ang mga 20th Congress, di ba? So yung mga ibinoto natin, kailangan nilang patunayan na karapat-dapat sila sa ating pagkaboto, ano? At tayo naman, hindi tayo titigil na mag-usisa sa kanila at maghain pa ng ating mga kahilingan, no, na pinag-uusapan ng mga sektor. Yung sa pamilya, tama si Ate Dali, komunikasyon kasi pag may pagmamahalan, mas madaling mag-communicate, no? Kapag ka may paggalang, madali ding mag-communicate. Kapag may katarungan, no? Kasi yan na nga mga issue ng sensitivity, no? Yung paano maging makiramdam, no? Yung minsan kasi sabi nila yung mga bata ngayon wala na yatang pakiramdam, no? Kasi nga iba yung nakalakihan nila, no? Iba yung nalakihan, lalo na siguro lalo na yung nasanay sila na ang mga magulang nila'y kumikita. Kaya parang nasasanay sila na na hindi naman nila kailangan ng tulong namin kasi marunong naman na sila at kaya nila. Pero yun na nga, dumarating at nagbabago ang panahon, nag-iba tayo ng role, tayo naman ang tutulungan this time, no? Kaya sana yun, hindi siya ide-demand pero kusa na ibinibigay ng ating mga ang kanilang support, no? Hindi lang naman financial support. Pero yung halimbawa yung mga ginagawa ng sabi mo nga, Ate Dali, di ba? Ipinag-grab ka nila, mag-ingat ka mama, di ba? So, magandang support yun. Kung saan ka masaya, sinusuportahan ka nila. So, yun lang. Maraming salamat sa hapon na itong talakayan. Kapuroy. okay, ayan. Pero bago ako magsara, no, may pahabol dito, hindi ko nababanggitin ang pangalan, no, pero napakahalaga ng sinasabi niya. Siya sabi niya, kami po ay nagtutulungan sa aming pamilya. Pero nang mamatay ang nakatatandang kapatid ng asawa ko, inihatid sa amin ang ate ng asawa ko na matandang dalaga, no? Na medyo mahirap pakisamahan, medyo may konting kasungitan, medyo may pagiging pakialamera, pero dahil kami ay magkakamamilya at kailangan ng alagaan, so tinutulungan namin siya at inilapit siya para magkaroon siya ng sariling pension dahil 80 years old na siya, no? 7 taon na nilang inaalagaan at bukod dun, kawawa namang itong aking kapatid, no? Meron pa siyang ibang inaalagaan na 79 to 80 years old na sana, no? So sana ay pinananalangin niya na wag silang magkasakit na mag-asawa dahil tanggap nila na sila ang mag-aalaga, no, ng kapatid ng kanyang asawa, no? Na meron pang bukod sa problemang ganun ay medyo may sakit na rin sa kalimot, no? So medyo baka meron na itong early stage ng dementia, no, o Alzheimer's, no? At sana ay matulungan kami dahil itong inaalagaan nila ay hindi na rin maigarlaw ang mga kamay para ng lobot kung maglakad. Pero dahil pamilya sila, tuloy pa rin ang pag-aalaga, no? Mahal ang isa't isa, yun lang po. Yan, napakaganda, no? Alam mo, tayo mga Pilipino, mahal natin ang ating mga kamag-anak.
Pero tayong mga Pilipino naghihirap, hindi tayo mahal ng ating mga pinuno at namumuno ng bansa. No? Pinababayaan tayo. Ang dami nilang perang winawaldas sa ayuda pero hindi nakakarating sa tunay na nangangailangan. No? Yan ang nakakalungkot isipin. Pero tayo naman mga senior, boto pa rin ng boto. Pinanalo pa rin natin yung mga langkwentang senador na wala namang nailalabas na batas. Binoto pa rin natin yung mga magnanakaw at mga kaliweteng mga politika bilang mga mayor at konsihal. Tapos nagsasamaan tayo ng loob dito, no? Yan, Gising-gising. sabi ni Sir RC, mabuhay ka, Ka Dolores. Si Yeah. Ate Delia Camacho naman, maraming salamat sa isang makabuluhang talakayan. Mabuhay. Yan. Yan. Mabuhay ang nakatatanda. Salamat po, Jose. Ayan. Ayan. So, mga The end. kasenyor, magkikita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. At marami po tayong pag-uusapan at pagtatalakayan ng mga issue na may kinalaman sa senior, no? Ito ay tungkol sa relasyon. Marami pa tayong issue tungkol sa kalusugan, tungkol dun sa ating hinahabol-habol na pensyon. At pwede rin po natin pag-usapan kung anong tingin yung nangyari sa nitong mga nakaraang eleksyon. Kung hindi kayo nakahabol sa mga diskusyon nung nakaraan, pwede rin po kayong magbigay ng mga inyong kuro-kuro at mga puna. So magkita-kita po tayo muli at gaya ng sabi ni Ate Dolly at ni Ate Oni, magmahalan tayo sa ating pamilya. Ang pinakamahalaga ay may komunikasyon. Kailangan pinag-uusapan ng issue at meron tayong papel bawat isa. Kung meron ka, huwag kang makunat. Yun lang po. Ibahagi mo ang iyong talino, lakas at yaman sa iyong mga kapamilya at huwag yung tanggap ka lang ng tanggap. Dapat magbigay ka rin. Yan. Ang pamilya ay bigayan, di ba? So yan po, maraming salamat. Muli, magandang hapon at kita-kita tayo sa susunod na Miyerkules. Huwebes. Tuesday. Salamat. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.